ilang tulog na lang po ba? How many sleep? How many days before Christmas? Ano? Malapit na po magpasko. Alam niyo po, naalala ko nung ako'y bata pa, isa sa inaantay ng mga bata ay Pasko, ano? Kasi maraming papasko. Praise the Lord, ano? But before that ay na-receive niyo po ba yung yung aking sinend, mga kapatid na media? Yan. So before that I would like to report first. Magre-report po ako sa inyo ng atin pong papasko sa ating pong mga kapatid na nasa tribo ay dumating na po. Ano po? Ayan. So yan. So ito po yung ating yan po yung hindi po lahat ng church ay nakapagbigay ng picture dahil siguro busy sila, mas excited sila pero na-distribute na po at nagpapasalamat po sila na naibigay na po yung ating yan po suot-suot na nung iba yung yung kanilang mga Ito po yung church ng Intalwas, which is ito yung church na tinulungan din natin na nakatagilid na po yan. Yun po yung church na nakatagilid na. Ano po? Yan po. So, yan, sila po yan. Sila Pastor Rando. Ito po si Pastor Rando. Yan po. Bata pa. Ano po? So, sige pa. Yan po si Pastor Rando po yan. So, sige pa po. Yan po ay ibang church din po yan. So, sige po, tingnan nyo po yan. So, yung po ating mga ipinamigay na used clothes ay natanggap na po nila at sila po ay masayang-masaya na nagpapasalamat. May video pa yan. Paki-check nga po. Yan. So, praise the Lord at salamat. Wala po. Salamat po sa buhay ng bawat isa sa atin na tumugon sa ating pong pamaskong handog sa ating pong mga kapatid sa tribo. Ano po? Alam niyo po, just a simple na damit na hindi naman bago. Maaring ilang taon nyo nang isinuot o pero sila po ay mapagpasalamat na pasalamat sila. Ayan, sige po. Parang kayo rin, hindi sabay-sabay, Wala ring maintindihan. Pag pinababasa, hindi rin sabay-sabay. Parang kayo rin, Doon mo lang maintindihan. Yay! So praise God. Teka, tingnan ko pa, may video pa isinend po yan sa akin, po. So, ito, ipakita ko po itong isang ito. Maaari pong makilala nyo baka kung kaninong damit ito. Sige po, Yan po, yun, Yan, tingnan nyo po yung mga binibigay. Masyado nilang pinasasalamatan, po? Yan, ewan ko kaninong damit yan. Medyo, yan, praise God. Ito pa pala, ito pala yung, Gusto ko lang po kayong, para po tayo'y maging masaya. Di ba po, pag tayo'y nagbibigay, masaya tayo at tumatanggap masaya din. So, ayan, tingnan nyo po, ang dami, po? Ayan, wagwagan, wagwagan. Ayan, yan po, yan, so wagwagan po sila. Napakasaya, ayan, kita nyo naman, napakasaya ni kapatid, Ha?
Yan, oh. Sige, walang sound. Go! Ayan, praise God. Ano po? Ito po si Pastor Ernie, no? Yung may daladalang short na micro short. Kanino kayang short yun? Short na short, eh, ano? So, praise God. Salamat po. At sila po ay, nakausap ko po si Pastor Kenex at taos puso pong napakasaya daw po nila. Nung dumating pa lang daw po yung box ay talagang napakasaya na. Hindi pa nila alam kung anong laman. Napakasaya na. At nung mabuksan nila, lalo yung mga bata, nakakain sila ng mga chocolates, no? Yung pong ginawa nila sa mga, ano yung binigay natin? Holiday. Holiday ba yung binigay natin? Parang spam. Ang ginawa po nila, iniluto po nila para lahat ng church member ay makakain. Kasi kung bibigyan mo ng tigi-tigisa, hindi ano, no? So, iniluto po nila at para lahat po ay makakain. Ano po? Praise God. Salamat po sa inyong mga bigay. Pwede palakpakan natin si Lord. Amen, ano? Praise the Lord, ano? Bata, ito po ay, ako nakikita ko, ano po, na soon, ha? Sila naman na magbe-bless sa atin. Amen? Ngayon, kasi nakita ko po yan sa maraming pagkakataon na dati po, ano, nung natatandaan ko nung araw na kami po ay nagsisimula sa church, talagang kami yung pinadadalhan, may mga taga London po tayo na supporters, may mga taga Australia, may mga taga Canada, which is sila Ate Medi nga, nagpapadala yan dati. Now, hindi ko nga po malubos maisip na tayo naman po pala ang tutulong, ano? At ako'y naniniwala na yung mga taong yan, sila naman gagamitin ni Lord para magbalik. Ano po? Amen. Pwede po ba tayo ang sandali ay tumayo at tayo po ay manalangin? Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa kagalakan. Salamat sa presensya mo na sa aming kalagitnaan ay naramdaman namin. Salamat Lord dahil ikaw ay nadidiyan. Hindi ka aalis. Sa halip, Panginoon, ay isasama mo pa ang iyong mga laksalaksang anghel upang makisama sa amin, upang ang iyong salita ay aming marinig at upang ang iyong salita ay maparangalan sa umagang ito. Panginoon, banal na Espiritu, ikaw po ang magturo sa amin at mangusap sa amin. Ang iyo pong lingkod ay gamitin mo lamang tagapagsalita, subalit ang lahat ng katotohanan at ang iyong mga salita ay banal na Espiritu ang mangusap sa bawat isa sa amin. I rebuke any disturbances in the name of Jesus. I bind any disturbances, kung ito man ay antok, kung ito man ay anumang hadlang upang hindi namin matanggap ang iyong mga salita, ay akin na pong ginagapos ngayon pa lamang sa pangalan ni Jesus. And Lord, binubuksan ko pong maliwanag ang aming mga puso at ang aming isipan na maunawaan namin ang iyong mga salita sa umagang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Pwede bang tapikin mo katabi mo, sabihin mo, lilipad na tayo, ha? Amen. Praise the Lord. So, as we continue our lesson about the true faith, and pakilagay nga po yung slide ko. Ayan, Mr. Pedro. Ayan. Sige, balik mo muna dun sa simula. Ayan. So, we talk about true faith versus faithless. Napag-aralan natin last week na maraming mga mananampalataya that although they are believers for many, many years ago, but some of them are faithless. Ano? Maraming 20 taon, 10 taon, 30 taon ng mananampalataya, but they still faithless. Ano po? Sapagkat ang tunay na pananampalataya, ang sabi nga doon ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Amen po. So, punta po tayo sa ating pong scripture, ano po? Alam po natin ano na ang ating
ang Panginoong Jesus, ano po, this is the after of day of bumaba sila sa bundok. Ano po? Maraming tao. Ano? Sige po, basahin po uli natin. Mabilis lang. At the foot of the mountain, a large crowd was waiting for them. A man came and knelt before Jesus and said, so, si Matthew po nagsusulat. Ano? At pagka sinabi niyang crowd, sinabi niyang many people, hindi na po niya kayang bilangin yun. Ano? Ibig sabihin, marami na. Marami. So, maraming tao ang naghihintay kay Jesus. Parang ngayon, ang daming taong naghihintay kay Jesus. And praise God, we are waiting, we're still waiting for the coming of the Lord Jesus Christ. Huwag kang maiinip. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang maiinip. Ano? Sapagkat pag nainip ka, talo ka, maiiwan ka. No? Kaya walang inip-inip. Ano po? So, sa dami ng tao, but there is a man came and knelt before Jesus and said, imagine niyo, sa maraming taong yun, may isang taong malakas ang loob na lumapit kay Jesus. Ano? Bakit po? Ang sabi niya, Lord, have mercy on my son. He has seizure and suffer terribly. He often falls into the fire and into water. Ano? Bakit lumapit? Kasi kailangan niya si Lord. Amen po ba? So, there are many Christians, not you, kailangan na si Lord, ayaw pa lumapit kay Lord. Ano? Maraming sitwasyon sa buhay natin, mga kapatid, kailangan mo na si Jesus, kailangan mo na si Lord, bakit mo ayaw lumapit kay Lord? Why? Number 1, ano? Salitang nahihiya. Ano? Ang salitang nahihiya ay hindi vocabulary ng isang mananampalataya pag ito'y patungkol kay Lord. Dapat kang mahiya kung ang ginagawa mo ay mali, nakakahiya kay Lord. Pero kung ang gagawin mo'y tama, at especially paglapit sa Panginoon, don't be shy. Amen? Ano? Nakakahiya kung ikaw ay nagnanakaw. Nakakahiya kung ikaw ay nangangalo niya. Nakakahiya yon. But, if you need Lord, if you need God, if you need the Lord Jesus Christ, you don't need to be shy. Huwag kang mahihiya kahit ang ilong mo'y pango. Amen? Di ba? Ano? Di ba? So, mayroong isang lalaki. Bakit? Kailangan niya si Jesus. Kailangan ba dumating pa sa situation ng buhay mo na wala ka ng tatakbuhan bago ka pa lumapit kay Jesus? Hindi. Dapat, the first thing na gagawin mo pag may problema ka, bago ka pa lumapit sa asawa mo, sa anak mo, sa kapatid mo, kahit kanino, kay Jesus ka muna lumapit. Amen po ba? Kasi siya lang naman ang source of everything. Siya lang naman ang may alam ng lahat ng bagay na nangyayari sa buhay mo. Hindi mo ba? Yung asawa mo, hindi nga alam ang nangyayari sa buhay mo. Yung anak mo, hindi alam nangyayari sa buhay mo. Ikaw na magulang, hindi mo alam ang nangyayari sa anak mo. But the Lord Jesus Christ, everything is, ano? Bukas. Everything is exposed. Ano? So, kaya napakahalaga na lumapit tayo sa Panginoon. Amen po ba? So, bakit hindi siya lalapit? Ay, ang tindi ng problema niya. Ang problema niya, yung anak niya hinihimatay. Pag hinimatay yung anak niya, pag nangisa yung anak niya, imaginein mo, dinadala siya sa tubig, dinadala siya sa apoy. And this situation is hopeless situation. Mga kapatid, yung anak ng lalaking ito
ang kanyang sakit, hindi niya nakuha sa virus. Hindi niya nakuha sa pagkain ng kung ano-ano. Hindi niya nakuha sa minamanang sakit. Kung hindi, ang sakit ng taong ito ay nakuha niya sa demonyo. Kaya merong mga pagkakataon sa buhay natin na ang sakit hindi natural ang pinanggalingan. Ang pinanggalingan ay unclean spirit. So, pagdating sa unclean spirit, ang demonyo ang may dala. Ano po? Hindi yan kayang pagalingin ng doktor. Kahit ilang doktor, kahit ilang albularyo, kahit ilang samlamangkero, ang puntahan mo, hindi yan gagaling. Why? Because the devil is a stubborn spirit. Ano? So makikita pa natin ang katotohanan dito, ano? Only the Lord Jesus Christ can heal that. Kaya, tama ang way na ginawa ng mama na kay Jesus siya lalapit. Dahil kay Jesus, may kagalingan. Kay Jesus, may katagumpayan. Kay Jesus, may kalayaan. Amen? Pwede palakpakan natin si Lord. Hallelujah! So, I brought him to your disciples, but they couldn't heal him. Imagine mo, di ba? Sabi ko nga sa inyo, dinala ko na po ito sa inyong mga alagad. Ha? I brought him to your disciples, but hindi siya gumaling. Hindi siya gumaling. Ano po? Bakit? Jesus said, you faithless and corrupt people, how long must I be with you? Ano? Ang sabi ni Jesus during that time, kayong mga mahina ang pananampalataya, walang pananampalataya, ng mga tao. Hanggang kailan ako sasama sa inyo? Di po ba? Kaya nga po, napakahalaga na pag tayo ay naging mananampalataya, ay isinasali natin ito. Ano? Alam niyo po, kagaya po ng sinabi ko last week, kung makikita natin, si Moses, may successor. Si Joshua. Ano? Si Elijah, may successor. Si Elisha. Hindi po ba? So, naitatransfer nila. Kagaya rin ang sinabi ni Jesus, 12 kayo, wala sa Bible yon. Pero kung tingnan mo, 12 kayo, you are 12 na tinetrain ko para maging duplicate ko. Pero hanggang kailan ko kayo tuturuan, hanggang kailan ko kayo shesheran, pagsasabihan, hanggang kailan, mga faithless and corrupt people. Imagine mo, sakit nun. Ano? Kasama mo, iniwanan mo yung mga lahat ng ari-arian mo, iniwanan mo ang pamilya mo, iniwanan mo ang lahat sa buhay mo, sumama ka sa kanya, tapos ngayon may mga time na sasabihan ka pa ng, you faithless people. Corrupt. Ano? Ang sakit, ano po? Hindi po ba? Pero nakita naman natin at the end ng buhay ng mga disciples na ito, silang mga sinabihan ng faithless, silang sinabihan ng corrupt, but at the end of their ministry, they become faithful and most faithful to our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Hallelujah. Ako'y naniniwala na kaya nangyari ito dahil gusto talaga ni Lord magturo. Ano po? Magturo siya doon sa mga tao at doon sa kanyang mga disciple. Sabi niya ganyan, how long must I put up with you? Bring the boy here to me. Kagaya ng sinabi ko last week. Everything, trials, difficulties, problems in your life, hindi mo kayang isolve yan mag-isa. Kahit pa yan ay pag-aaral, gaano ka mang katalino, ano? Ang dami nagpe-testimony dito, ano? 95, 99. Praise God. No? Kasi ako nung maka 75 lang, lundag na ako eh. Ano?
Nung araw, maka 75 lang ako, lundag na ako eh, no? Eh, yung mga nagtitestimony dito, 95, perfect, 100, no? Baka yung iba, 101 pa. Ano? Sobra na, ano? Pero, kahit pa ganun kang katalino, and if you face a problem in your examination, the only thing you need is the wisdom of God. Amen? Kahit gaanong kalaking kaya talinong doktor, yan man ay espesyalista, scientist man yan. Pero pag ang problema ay spiritual, bibigyan ka lang niya ng tabletas para ikay makatulog. Pero hindi ka kayang pagaligin ng doktor na yan. Why? Because only the Lord Jesus Christ can heal the spiritual problem. Kaya maybe, baka ang mga anak natin, ang asawa natin, ang pamilya natin, ang magulang natin, baka may spiritual problem. Alam niyo po, yung mga nervyos, yung mga anxiety, hindi po yan, hindi po yan sakit. Yan po ay spiritual problem. Ano po? Ang sabi ng Bible, kung ikay nahihirapan, ang sabi, nasa James yon, kung ikay nahihirapan, ang sabi niya ay, manalangin ka. Nahihirapan ka, manalangin ka. Kung ikaw na may nagagalak, umawit ka. Dalawa lang po ang situation ng buhay natin sa mundong ito. Isang nahihirapan at isang natutuwa. Nagagalak. Hindi po ba? So it means, if you are in trouble, if you are in hardship, you need to pray. Kneel down to the Lord. Kasi hindi mo kaya yan. Kaya nga maraming nagpapakamatay dahil hindi nila kayanin ang bigat ng suliranin na kanilang dinadala. And then it says, kung ikaw naman ay nagagalak o masaya ka, magpuri ka, kumanta ka, umawit ka, tumawa ka. Kaya lang, huwag ka namang tawa ng tawa. Baka kahit walang tao, tawa ka ng tawa. Hindi ba? Baka dakiping ka ng mga, tawa ng tawa to, delikado to So, amen? So, bring it to me. Ano man ang problema mo, gaano man kalaki ang problema mo, sa tingin mo'y wala nang solusyon. Pastor, hindi na kaya, matagal ng problema to. Bring it to God. Bring it to the Lord. Amen? Then Jesus rebuked the demon in the boy, and it left him from the moment the boy was well. Ngayon, bring it to me. Ito na, nangingisay, Nakakita na ba kayo nagsisisyur? Sino nakakita nagsisisyur? Brother Dar, punta ka dito. Dali, punta ka dito. Nakakita na daw na nagsisisyur to eh. Huwag ka nang hihiga, nakatayo lang. Paano ba nagsisisyur? Sige, pakita mo sa kanila paano nagsisisyur. Yung classmate ko, gumaganong muna eh. Aba, talaga may sapi yun. Tapos ngingiti. Oo. Tapos mamaya. Oo, yan. Ganun, Napapanood nyo ba dun sa mga balita dati sa TV Patrol? Di ba, yung maraming mga sabi nila napuposes, mali po yung word na possess eh. Demon possess, mali po yung word na yon. Kasi ang demonyo walang pag-aari. Pag sinabing demon possess, it means possession ng demonyo yon. Walang pag-aari ang demonyo sa mundong ito. It called demonize. Influence. Na-influensyahan lang. So, ang batay dinala sa mga disciple, hindi gumaling, pero no si Jesus, ang sabi niya, Jesus rebuked the demon in the boy, and it left him. Ano pa? Siyempre, sasabihin niya, siyempre si Lord yun eh. Yes.
but the power of God given to us already. Hindi po ba? Bago umalis si Jesus, paakyat ng alapaap, sinabi niya, all the authorities, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin. Ano? Sabing ganon. So, doon din niya sinabi na ako ay mag-iiwan, ako muna aalis, pero ako ay mag-iiwan ng inyong comforter. Hindi yung kumot, Ako ay mag-iiwan ng inyong guide, ng inyong gabay, which is the Holy Spirit. Napakaliwanag doon. Pag pinagduktong natin yung verse na yon through Acts 1:8, ang sabi doon ng Acts 1:8, and you shall receive power when the Holy Spirit came upon you. Ano? So it means the power of the Lord Jesus Christ who can rebuke the demons is in your hands also. Nagigets po natin? Kaya lang, kadalasan, pag nakakita ka ng tumitirik ng mata at nangingisay na, sa halip na rebukein mo, ikaw ay tumatakbo. Ika'y natatakot. Ayoko na kakatakotin ng mata. Ay lalo na kung ang dilay hahaba ang ganyan kahaba. Lalo ka nang natakot. Ano? So, you have a power, no? From the Holy Spirit. So you can rebuke the devil. You can rebuke the sickness, na galing sa demonyo. Ano? Kaya kahit ang sakit ay galing sa demonyo o hindi man galing sa demonyo, sa pangalan ni Jesus, makapangyarihan pa rin ang panalangin mo at ang pag-rebuke mo sa mga sakit na ito. Amen po ba? Kaya pag kami sa pamilya mo o kaya sa mga kaibigan mo, halimbawa katrabaho mo, uuwi na ako. Bakit? Kasi masama ang pakiramdam ko . Kasi masakit ang tiyan ko . O sige, bago ka umuwi, halika, pag-pray muna kita. Alam nyo, ang mga taong may nararamdaman, bihirang-bihira, only 1% ang hindi magpapapray sa'yo. Kahit paano yan. Ano? Kahit paanong sekta ang kinabibilangan yan, pag sinabi mong, can I pray for you? O pag-pray kita, only 1% lang ang tatanggi. Bakit? Kasi nangangailangan sila . At ang nangangailangan, kahit saan, tatakbo yan. Hindi po ba? Ay itong batang to, hindi to kailangan ng doktor. Maaaring pupunta to sa doktor, magagastusan lang siya. Bakit? Magagastusan lang yan. Kasi ang doktor, ihintayin pa. No? Si Doc, dadating alas 12, alas 9, nadong ka na. Ano? Tapos, pagdating ni doktor, maglalagay lang siya ng stethoscope. Sabi niya, tuk-tuk, tuk-tuk, 250. Tuk-tuk, tuk-tuk, 500. Tapos, pipirma lang, hindi mo maintindihan. Ano? Bilhin mo to. Ano? Ay, samantalang ikay mananampalataya, wala kang stethoscope. Ano ba? Stethoscope. Wala. Ay, mananampalataya ka. Ay, sasabihin mo, sa pangalan ni Jesus, gumaling ka. Ano? Tapos hindi ka man lang mapainom ng tubig. Sa doktor, bayad ka ng bayad. Hindi ba? Praise God. Nasa sayo yun. Sabi mo, itaas mo nga kanang kamay mo. Taas mo kanang kamay mo. Sabihin mo, Lord, salamat dahil ang kagalingan ay naririto lang sa kamay ko. Sino naniniwala doon? Amen. Palakpakan mo si Lord. Amen? Nadidyan lang. Ako, ito po, ang dami ng testimony ni Brother Orland, di ba? Yung kanyang mga anak, nilalagnat. Di ba? Sabi ko lang sa kanya, ilay hands mo, ipag-pray mo. And then, after that, magti-testimony yan. Pastor, magaling ng anak ko, nakapasok na. Praise God. Ano? Why? Because the healing is in your hands.
through the power of the Holy Spirit and the Lord Jesus Christ. Amen. So, sinong gustong pagpalain? Amen. Di ba? So, kung gusto mo pagpalain, ano po? Ng kagalingan, kahit yung kahirapan, you can rebuke that. Because, yung kahirapan, hindi kay Lord yan. So, kaya sabihin mo, ikaw kahirapan, in the name of Jesus, labas sa aming bahay. No? Hindi yung asawa mo lang pinalalabas mo. Diba? Ikaw, asawa kong mahal, labas. No. Hindi ba? Lahat ng negativity sa buhay natin, pwede mong palayasin. Amen? Masamang pakiramdam, layas sa bahay namin. Hindi ba? Tamad, sumimba, labas sa bahay namin. Ano? Makita mo kinalingkuhan, ano bang oras tayo alis? Ang tagal mo naman. Oo, kita mo? Kasi lumabas na eh. Hindi ba? Ang tagal naman itong asawa ko. Magugulat ka. Di ba? Tala, punta tayong prayer meeting. Punta tayong Bible study. Bakit? Pinalayas mo yung katamaran sa loob ng bahay mo eh. Amen? Kaya wag natin welcome yung mga katamaran sa loob ng bahay. Amen po ba? Pag pinalabas ka ng asawa mo, bakit? Anong problema? Espiritong nasa iyo nagpapalabas sa akin, labas din! Di labas kayong dalawa, magde-date na kayo. Di ba? Amen! So, Jesus rebuke. Okay. Bigyan po kayo ng konting 3 ways of God to bless us. Number 1, use our own hands. God can use our own hands to bless us. Kasi walang Kristiyanong tamad. Sabi mo sa katabi mo. No lazy Christian. Amen. And number 2, God used the hands of others. Hindi po ba? Naniniwala ba kayo doon? Amen. Kami nga po, pa-relax lang, pero bine-bless kami ni Lord. No? God used the hands of accounting office to bless us. Hindi mo ba? Hindi ba? Kaya nga, di ba, ito po yung mga sasabi ng mga networker. Hindi po ba? Ito yung mga mga mayayaman, di ba? Yung mga CEO, yung mga ganyan. Even though they are asleep, but ang pera ay pumapasok sa kanila. Kasi may mga stocks sila, may mga di ba? So, God can use the other hands to bless you. Or sometimes, kahit nga hindi mo ina-expect, may magbibigay sa'yo. Naalala ko po ako po ay nagkasakit po ako noon. Po ang aking yung aking joints dito. Naputol po yung mga ligaments at yun nga po yung maliliit na nerve naputol po dito sa aking hipong hita. Kasi po si Hana ay binuhat ko. Kasi naghahanap kami ng poles, talon, no? Sabi ng kapatid ko, "Diyan lang yun eh, malapit lang yun eh." Buhat-buhat ko si Hana kasi ang layo na ng nilalakad. Sa Niyugan po kami naglalakad, no? Buhat-buhat ko si Hana ng ganun. Ay nanakit na yung yung ganito ko. After that, ipinahilot ko po dun sa aking tauhan. 'Di ba po nangungontrata po ako? May tauhan po ako mason. Siyempre, construction worker mason Ay marunong maghilot 'yon. Ipinahilot ko yung ganito ko kasi masakit. Ay talaga namang ngangana ako, sigaw na ako, sasabihin sa akin, "Bossing, tama na. Hindi, tuloy mo. Sige, So, naputol pala yung mga ligaments, yung mga So, na-infection. Nilalagdat po ko, hindi po nababa ng 40 ang aking lagnat. 3 araw na, 40, gano'n, no? So, sa madaling salita,
na-hospital po ako. At ang sabi ng doktor, ano po, nanganib nga po ang buhay ko doon eh. Sabi ng doktor, pag hindi pa, ano nga yun? Pag hindi tumaas, basta yun, kung tumaas man o bumaba, ano, ninenervyo sila, nagulat kami, 10 o'clock ng gabi, may mga dumating na mga doktor, galing pa sa Manila, nasa Kalamba po ako, no? Kasi yung pala, critical na ang aking, yung lagay ko, critical na. So, sa madaling salita, ay syempre, marami mananampalatayang nananalangin, nananalangin. Eh, eto, matindi. Nung magaling na ako, alam niyo po kung ano ang isang problema, ay nasa private hospital ako. Bayarin. Ano? Bayarin ang problema. So, siyempre, may pananampalataya naman po tayo ng pastor na tayo. Hindi na nanalangin ako, Lord, kaya mo pong gumawa ng bagay kahit sa kawalan. Amen? Ano? You can create something out of nothing. You can do something out of nothing. Yun ang aking faith, no? May mga nakaalam na ako ay may sakit. Ano po? Ang akin pong bill ay nasa 50, 100 plus daw, no? So, ganun po ang aking bill. Ano? Ngayon, yung isang kaibigan ni Liza, siya po ang cashier doon sa ospital na yon. No? Nakausap niya kasi magkano na yung bill namin. Naku po, ang laki na. Nagsabi siya na humingi ka ng tulong sa PCSO. Ano? So, the PCSO, ano po, hindi naman ako nataya ng loto. Hindi naman ako nabili ng sweepstakes. Hindi naman ako nataya ng lottery. Pero alam nyo, binigyan ako ng PCSO ng 30,000 pesos. Ano? At kahit yung cashier nung ospital ay nagtataka siya. Sabi niya, first time na nagbigay ng ganito ang PCSO. Ano? Tapos may isang pastor tayong kapatiran na nakaalam din, Chinese po 'yon, na ako'y may sakit. Yun po ay magkakilala kami, pero hindi naman kami ganun ka-close. No? Binigyan din niya ako ng malaking halaga. Hanggang sa pagkatapos, dilabas na ako. Alam niyo po, after di linggo, nagte-testify ako, no? Yung si Pastor Charlie, nung tumayo na dito, sabi niya, Pastor, talaga namang ako'y believe sa iyo eh. Sabi niya sa akin ganun. Sabi ko, bakit po? Sabi ko, bakit? Aba, ay labis-labis pang yung kasi nakapag-tights pa ako eh. Itinights ko pa yung dahil sobra-sobra po, kung hindi ako nagkakamali, sobra pa ng 15,000 mga 15,000 pa sobra. Kasi nag-tights pa ako ng 1,500 eh. Ay nakita, grabe yung ganun si Lord. God can use other hands to bless you. Amen. Huwag kang titigil dun sa problema. May problema ka, may bayarin ka, wala kang inaasahan, wala kang pera, pero God can use the other hands to bless you. Amen. Imagine si Elijah. Si Elijah, pinapunta ni Lord doon. Walang pagkain. Taggutom. Pumunta ka doon sa well. Pumunta ka doon sa desert. Doon may well doon. Pagkatapos doon, imagine ninyo, every day, morning and afternoon, the raven bring steak to Elijah. Ang uwak, nagdadala ng tapa, karne, kay Elijah. Tingnan niyo kung gaano kabuti tingnan niyo kung gaano si Lord magpakita ng kanyang miracle. We know that the raven, ang uwak, carnivorous. Meat eater ang uwak. Imagine mo yung meat eater na uwak, siya pa ang ginamit ng Diyos para magdala ng meat kay Elijah.
Hindi man siguro laway na yung uwak doon. No? Ano ba naman tong Lord na to? Ako pa talaga? Ako pa talaga ang pinagdala mo? Siguro laway na yung uwak. Hindi niya matikman. Bakit? May commandments ni Lord. Huwag na huwag mong babawasan yan. Para yan sa anak ko. Amen? Kaya, kung ang uwak nagagamit ni Lord, ikaw pa kaya ang hindi pagpalain ng Diyos? Hindi po ba? Kaya, huwag natin pong titingnan ang faith natin na walang mangyayari. Kasi ang kalaban ng faith ay ang mga bagay na nakikita. Ang faith ay mga bagay na hindi nakikita. Ang faithless ay mga bagay na hindi nakikita. Kaya kung nakikita mo, nako, paubos na ang visa ko. Paubos na ang ko. Nakikita mo yan pero Lord, yung behind that, yung hindi ko nakikita, yun ang plano mo sa amin. Amen? Ganun yun. And, number 3, He can use His own hands to bless you. Di mo ba? Basta na lang may dadating sa yung account. Aba, isang gaya galing to. O kaya, may mag-aabot sa'yo. Di ba? May mag-aabot sa'yo na, kasi, di ba, yung mga testimony ko noon, maglalakad na ako simula Baguio, pauwi ng Calamba, walang pamasahe. Pero may kakamay, pastor, pinabibigay po ni Lord. Aba, di ba? Tapos, may laman. Pamasahe lang ang kailangan ko. May bonus pa, may pambili pa ng tambo, strawberry, at saka yung gulay. Ganun si Lord mag-bless. He used His own hand to bless you. Amen po ba? Kaya mga kapatid, napakasarap na tayo ay mamuhay sa Panginoon. Amen po ba? Kahirapan, layas. Yan Pag uwi nyo, ikutin nyo ang bahay nyo. Kung may kahirapan pa sa bahay na ito, lumayas kayo. Palayasin mo. O kaya yung wallet mo, di ba? Ikaw, na hindi magkalaman, layas. Tapos buksan mo ang wallet mo. Sabihin mo, wine-welcome ko ang mga laman sa wallet ko. Alam nyo, totoo. Ang faith, sometimes it look like crazy. Amen? Ang pananampalataya, pag minsan, mukha kang engot. Pero yun ang pananampalataya Hindi po ba? Yung mga bagay na hindi nakikita, ilabas mo yung ATM mo, ikaw. Gasgas na gasgas ka na. Dumami ang laman mo. Diba? Para makatulong pa ako ng marami. Amen. Ay pag hindi, naku po. Ngayon, 2026, bago inilagay sa puso ko ni Lord, Ngayon, 2026, umattend kayo ng salubong. Yung ating worship explosion, alas 12 ng gabi. Nandito tayo, 12 midnight, and all of us, we will hold. Hahawakan natin lahat ng ating ATM, lahat ng ating credit card. Ikaw na mga credit card kang marami kang utang, layas ang utang. Hindi ba? Pag hindi mo pinaniwalaan yon, ay talagang dadami pang utang noon. Pero, by faith nga hindi mo nakikita. Kahit lumuluha ka na't hindi mo matanggap, paniwalaan mong mangyayari yun. Amen? Para ikaw ay sasalubong sa bagong taon. Next year, hindi na ikaw ang may utang. Ikaw na ang magpapautang next year. Amen? Hallelujah! God can use His own hands to bless you. Amen? Kaya lahat ng bad things sa buhay mo, palayasin mo. Wag lang asawa mo, Amen? So, 19. Afterward, the disciples asked Jesus privately, why couldn't we cast out the demon? So ngayon, itong mga disciple nag-uusap-usap, parang kayo rin Guusap-usap Ano kayang ulam ngayon? Ayun ang usap-usap nyo, So, nag-uusap-usap.
Sinabi nila kay Jesus. Oh, anong nangyari? Sinabi nila kay Jesus, Lord, ha? Bakit hindi namin napalabas? Ha? Lord, ba't hindi namin napalabas? Totoo, Lord, dinala sa amin yan eh. Kasi nung nasa itaas kayo ng bundok, dinala na yan sa amin. Pero, bakit hindi namin napalabas? Yun ang tanong. Ano? Meron po talagang mga spirit. There's some evil spirit that they are stubborn. Ano? Meron talagang espiritu na napakakunat. Ano po? Naranasan ko po yan, dalawa na kaming nagtutulong, nadoon yung pong lalaking yun, ay, nadoon, pinagpe-pray na namin, talagang pagod na kaming dalawa. Humingi pa nga kami ng isa pang rest back, yung isa pang pastor. Pastor, baka pwedeng pumunta ka dito. Saklolohan mo kami. Ayaw talaga lumabas. Tapos, iniwanan ako nung, kasi nasa basement po yun, basement ng isang lumang church. Iniwanan ako ni Pastor Charlie doon sa basement. Dalawa lang kami nung demonize, Kasi walang signal. Ay tatawag nga dyan sa Sabi ko, ikaw na demonyo ka, masyado kang matigas ha. Sa pangalan ni Jesus, lalabas ka na. Sabi sa akin, nilabasan ako ng dila, ganun kahaba. Hindi ako natatakot sa'yo, sabi ko kayo sa kanya, Alam niyo po, stubborn talaga, Kahit anong gawin mo, talaga ay lumabas. Pero, ang isa talaga sa naghahadlang kung bakit ayaw sumunod sa iyo ang kaaway, we are faithless. Especially if there is fear in your heart. Kasi ang fear, kalaban din ng faith. Kung natatakot ka, talagang hindi. Kung may problema ka, tapos natatakot ka, especially, expose yung pagkatao mo, matatakot ka, baka ako'y husgahan nila Baka ako'y wala nang lumapit sa akin Baka kung anong sabihin nila sa akin self yun, mga kapatid. Pagka ganon, hindi ka talaga lalaya. Kasi kay Lord, ang paglaya ay pag-amin. Ang paglaya kay Lord ay pag-surrender. Kabaligtaran, pag ikay sumurrender sa kaaway, ikaw ay, captured. Ikaw ay prisoner. Pero kay Lord, pag kay Lord ka sumurrender, victory and freedom. Baligtad yun. Amen? Kaya anything that hinder you, anything that bandage you, surrender yourself to the Lord. Kasi matatanggap mo lang ang freedom pag sumurrender ka sa Kanya. Amen po ba? Amen. So, the thief cometh, not but for the steal and kill and to destroy. Kasi yan ang goal ng kaaway. Sirain ka, nakawan ka, at wasakin ka. But I am come that they may have life, and that they might have it more abundantly. So, kaya ang kahirapan, ang problema, ang pagsubok, ang sakit, ang may dala ay kaaway. Pero si Lord, ang dala niya ay abundant life. Praise the Lord. Ngayon, 2026, I do believe, pagpapalain tayong lahat ni Lord. Amen? Why? Kasi, anong declaration natin? Turn away. Turning point. This is the turning point. Turning point of our life that before, puro tayo kalungkutan, kahirapan, misunderstanding, away dito, away doon, kulang dito, kulang doon. But I do believe next year, that's the turning point of your life. Amen. If you continue serving the Lord, with gladness, pag nagseserve ka kay Lord, dapat masaya ka. Dapat masaya ka. Hindi yung napipilitan ka. Kasi pag napipilitan ka, maasim yun.
No? Kung gusto mong maging matamis ang buhay mo sa 2026, serve the Lord with gladness. Amen po? Amen. So, sabi pa dyan, you don't have enough faith. Kaya hindi nyo napaalis. Ang sabi ni Jesus dun sa kanyang mga disciple, you don't have enough faith. Jesus told them, I tell you the truth, if you had faith, even as small as a mustard seed, you could say to this mountain, move from here to there, and it would move. Nothing would be impossible. Alam nyo, si Lord, napaka-fair niya eh. Hindi mo na kailangang ang faith mo ay kasing laki ng buto ng pumpkins. Ano? Buto ng niyog, no? Hindi mo na kailangan. Ganito lang ang kailangan na pananampalataya mo. Ano? Ganyan lang kalaki ang mustard seed. Ha? Pag nagkaroon ka ng ganyang kalaking pananampalataya, as long as your faith is truth, hindi corrupted, ha? You can tell, sabi diyan, sasabihin mo sa bundok na ano, ha? Umalis ka at aalis siya. Anong bundok ng problema ang hindi kayang palayasin ni Lord pag meron kang ganitong kalaking pananampalataya? Amen. Amen po ba? Kahit pa sabihin mong gabundok ang problema mo, yes, ganito lang ang katapat niyan. Basta true faith ang iyong sinasabi kay Lord. Amen po ba? Amen. So, kaya mga kapatid, simulan mo. Saan? Sa pakikinig. Pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. If you don't have time to come here, alam niyo po, napakasaya namin sa BS dito. Tanong niyo sa kanila. Ano? We tackled about the character of God. Baka si Lord kilala mo. Yes, kilala ko si Lord as a Lord and Savior of my life. Pero hindi mo alam kung ano yung details ng karakter niya. At yun ang pinag-aaralan natin dito, the character of God. Ano? At nakikita mo ngayon kung papaano mo mas nakikilala ang Diyos. Kaya I challenge you mga kapatid, kung wala kayong time pumunta dito, mag-online kayo. Ano? Every Tuesday, inilalagay natin sa group chat ang ating link. I-click mo lang. Ha? Makakapakinig ka na. At ang faith mo, kung kasing laki ito ng lisa, alam niyo lisa? Lalaki ito ng kasing laki ng mustasa. At pag lumaki ng kasing laki ng mustasa, pwede mo nang sabihin sa bundok, move. Layas. Labas. Ikaw na demonyo ka, labas. Amen? By hearing and hearing and hearing the word of God. Amen po ba? Yan, sige po. So, then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Amen po? Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Mga kapatid, ano? Dito tayo magtatapos. Ang problema ng mga maraming Kristiyano, ha? Ang inuuna nila is the desires of thine heart. Ha? Lord, give me SUV. Give me a house. Give me this. 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 Bakit hindi tinutugon ng Lord ang maraming panalangin mo? Because you do first the desires of your heart rather than delight thyself unto the Lord. Kapatid, unahin mo na paglingkuran ng Diyos mo, unahin mo ang Lord, ang Jesus mo.
at ang lahat ng bagay idadagdag sa iyo. Kaya praise God that we are here. Nadito tayo ngayon, inuuna natin si Lord. Ano? Hindi ko sinasabing masamang magtrabaho, yet kailangan natin yan. But alam nyo ba, ang trabaho kay Lord din ang gagaling? Nakita nyo yung last week, yung ipinost ko dyan na 3 artista? Ha? Hindi ba? Yung mga yon ay walang mga project nung una. Why? Kasi sinabi nila, hindi kami tatanggap ng role na merong bed scene. Hindi kami tatanggap ng role na ang role namin ay gay. Hindi kami tatanggap ng role na may kissing scene. Kaya wala silang project. But because they delight themselves to the Lord, now, isa sila sa highest paid ng actor sa Hollywood. Tapos yung isang artista, yung huli, natatandaan nyo? Diba? Sabi niya, kung ako hindi nyo bibigyan ng Sunday, wag nyo na akong tanggapin. Hindi po ba? Ang dami mga kapatid. The schedule is not on the hands of your manager. Your schedule is in the hands of the Lord. If you delight yourself to God, He can give you the desires of your heart. Amen po ba? Pastor, hindi imposible kasi lahat na... Bakit? Bakit magiging imposible? Ang sabi ng Lord, sa Kanya walang imposible. Anything is possible with God. Amen po ba? Bakit ka, natatakot ka lang? Huwag kang matakot, manampalataya ka at ibibigay ng Diyos ang lahat ng desire ng puso mo basta't siya lang ang unahin mo. Amen po? Tayo po ito may lahat, mga kapatid. Tayo po'y mananalangin. Hallelujah. I give you an opportunity, a chance to talk to our Creator. Maring sa ating mga napag-usapan, maring nahipo ang puso mo that some ways ay nagkulang ka ng pananampalataya sa Panginoon. But our God, He is faithful and just to forgive you. And He is giving you a chance to change at mag-move forward. Ang sabi ng Lord, if you have faith, na kagaya lang ng mustard seed, that's enough. How much more kung mas malaki pa sa mustard seed ang pananampalataya mo. Sige kapatid, kausapin mo si Lord. At kung ikaw na may kulang sa pananampalataya, this is the time that you can ask God to give you a boldness, to give you a hunger and thirst para ngayong papasok na taon ay hindi ka nakagaya ng 2025. Sa 2026 ay isa ka ng mananampalatayang naglalagablab, nag-aalab at nag-aapoy ang iyong pananampalataya. At ang lahat ng mga problema at pagsubok at suliranin, iiwanan mo na sa 2026. Hallelujah, Jesus. Can we lift up our hands to the Lord? Hallelujah, Ama.
nakikita mo po ang aking mga kapatid. Nakikita mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay nagnanasa na maging malapit sa iyo, mapalapit sa iyo, sapagkat kung wala ka, wala namang kaming magagawa. Lord, in the name of Jesus, I bind any strongholds in our life, O God. Ano man ang gapos ng kaaway, tanikala ng kaaway sa buhay ng bawat isa sa amin, na naghihinder upang kami ay maglingkod sa iyo, sa pangalan ni Jesus, I break it right now in Jesus' name. And I bind that spirit right now in the name of Jesus. As you said in your word that everything that we bind here on earth will be bind in heaven. And everything will be released here on earth will be released on heaven. Kaya Panginoon, pinakakawalan ko sa pangalan ni Jesus ang kalayaan ng kauhawan at kagutuman sa paglilingkod sa iyo. In Jesus' name. Hallelujah, O God. Salamat po, Panginoon, that you bless everyone. Not only a material things, not only a financial needs, but Lord, you bless us more spiritual needs, O God. Salamat po, Panginoon, dahil ika'y naririyan. Hindi ka nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw pa rin ang nangako na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Kaya sa umagang ito, Panginoon, mataas at maluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen and amen.